Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga text sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Ruel Payo Jr. Tayo po ay dadako na sa isang panibagong leksyon. Ang lesson 5 po ay tungkol sa susi sa matagumpay na pagpapakasal. Araw-araw po ay may kinakasal. Marami po ang nagiging maayos ang pagsasama. Nag-search po ako tungkol sa divorce rate at nakita ko po na 50% daw po ng kinakasal sa Amerika ay nag-end up sa divorce o separation. At ang number one cause daw po ay ang lack of commitment. Marami po ang hindi magandang mangyayari pagkatapos ng isang diborsyo. Ang diborsyo po ay nagreresulta sa mapait na karanasan ng dating asawa, mga pangakong hindi natupad, at kaguluhan sa loob ng pamilya na nagdudulot ng kalituhan sa mga anak. Kaya huwag niyo po hahayaang mangyari ang ganitong bagay sa inyong pamilya. Mahirap man po ang iyong pagsasama o nakakaranas ng kaligayahan sa pag-aasawa o kahit hindi pa kasal, ngunit pinag-iisipan mo na ito, ang Biblia po ay nag-aalok ng napatunayang patnubay upang matulungan ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ito ay mga payo mula sa Diyos, ang lumikha at nag-ordain ng kasal. Kung ikaw ay may problema sa iyong asawa at nasubukan mo na ang lahat, bakit hindi mo bigyan ang Diyos ng pagkakataong matulungan ka? Ang Biblia ay nagbigay ng 17 susi para sa matagumpay na pag-aasawa. Tatalakayin natin ngayon ang mga ito hanggang 9 at ibibigay ko na kay Pastor Payo ng panahon para matalakay na ang 9 na susing ito. Pastor? Yes po. By the way, welcome po tayo muli sa atin pong pag-aaral. And we have these special episodes, shall I say, special episodes sapagkat tayo po ngayon ay nag-sumideline or sumegway, but still it is founded in the Bible, mga minamahal mga kapatid. At still in the fundamental beliefs of the Bible ang pag-aasawa, because in the very beginning, the Lord Jesus Christ instituted this marriage, mga kapatid. Okay po, now, before I start, let me tell you this. Ang inyong pong lingkod ay ilang beses na po nagkakandak ng Happy Family Seminar dito po sa district po namin sa Amadeo, Cavite. I am telling this to my audience many times. Okay, there is no perfect marriage, perfect family. No, there's no such a thing. Sapagkat tayo pinanggaling sa mga iba't ibang family background. But one thing I believe, kahit hindi po perfect ang ating family, ating pong marriages, I believe we can still live a happy life kasama ating mga asawa at ang ating pong pamilya. Now, ang sabi po natin pag-aaral, there are 17 keys na nais ko pong i-share po sa inyo, but ngayon pong ating pong unang part sa episode po na ito ay siyang po muna ng akin pong i-share sa inyo na susi paano po magkaroon ng happy marriages, okay, or happy marriage life. Number 1, establish your own private home. Tayo daw po ay magtatag or magtayo ng atin pong isang pribadong tahanan. Bakit? Ito po ang sinasabi mga minamahal na mga kapatid sa Genesis chapter 2 verse 24. A man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ang lalaki daw po ay iiwanan niya ang kanyang tatay at ang kanyang nanay at kakasamahin niya po ang kanyang asawang babae, then shall be joined together. Importante po talaga, minamahal mga kapatid, na tayo po yung pag nag-aasawa na po tayo po lalayo, okay, sa atin pong mga biyanan or mga in-laws. Number 2, continue your courtship. Okay? The Bible told us in 1 Peter chapter 4 verse 8, above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitudes of sins. Mga kapatid, dapat nagliligawan pa rin. Okay? And now, don't misunderstand me. When I say courtship or pagliligawan, hindi lang po ito ginagawa ng lalaki. Dapat yung babae din. Okay? Yung babae din na naliligaw, nag-express din ng kanyang love toward her husband. Sapagkat tayo po sa Proverbs
31 verse 28, her husband praises her. At dito po sa 1 Corinthians 7 verse 34, she who married cares how she may please her husband. Both po ito. Again, vice versa po, mga minamahal na mga kapatid, yung pagliligawan. Sabi nga po ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12 verse 10, be kindly affectionate to one another in honor, giving preference to one another. Dapat andun po yung paggalang, andun yung pagliligawan. Talagang, ito po ang tawag ko nga po dito mga kapatid, mutual obligations. Successful marriages don't just happen. They must be developed. Number 3, na key para sa magkaroon po ng happy marriage. Remember that God joined you together in marriage. Don't forget that the one who joined you together is no other than the main author of marriage, God Himself. Ang Panginoon po, ang key number 3, remember po natin, tandaan po natin palagi, so pag may problema ka, since the Lord joined you together, since the Lord instituted marriage, okay, pag may problema ka, sa Diyos ka lumapit. Pag may problema ka sa asawa mo, sa Diyos ka lumapit. Hindi sa mga ex-girlfriend mo or sa mga ex-boyfriend mo. While the devil wants to break apart your marriage by tempting you to give up, don't forget that God Himself joined you together in marriage. And He desires that you stay together and be happy. He will bring happiness and love into your lives if you will obey His divine commandments. Sabi nga po sa verse 26, with God, all things are possible, ng chapter 19, verse 26 ng aklat ng Matthew. Tandaan pa rin mga kapatid, ang Panginoong Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Kung sasabihin natin, Lord, hindi ko akalain ganito pala yung asawa ko. No, mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Basta ilapit niyo lang po in prayer. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!